Madami sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas guys at sa iba't ibang bansa nga po ang nakakahilig nga po sa underbone category. Ito kasi yung mga klase ng motor na kahit nga po maliit ang engine displacement meron naman talagang malalakas na power output, yung tipong hindi ka talaga mabibitin. At isa nga po sa kinikilala bilang isang king of underbone ang motor ni Suzuki. Ito nga po ay si Suzuki Raider 150. Napakadami naman na talaga nitong napatunayan pagdating sa motorcycle industry at katulad nga po dito sa video na to guys, pag-uusapan nga po natin dahil sa kumakalat nga po na balita na si Suzuki nga daw po is maglalabas ng bagong underbone na talaga naman pong merong kakaibang pagbabago. Sino ba naman ang hindi mai-inlove sa Suzuki Raider 150? Alam naman natin guys na isa ito sa talaga namang napakagwapo ng kanyang physical appearance, napaka-aggressive and syempre more powerful engine. Alam nyo ba guys na ang makina ng Raider 150 is nagtataglay nga po ng high performance RPM engine. Napakita nito na ang motor na ito is talagang panghatawan at kung ikaw na rider is mahilig sa mga racing pwede talaga sa iyo ang motor na ito dahil hindi ka mabibitin kahit nga po maliit ang kanyang engine displacement. Ngayon nga guys, dito sa ating episode pag-uusapan nga po natin ang isang rumor may kinalaman nga po sa bagong underbone daw po ni Suzuki na balak nga daw pong ilabas at sasalungat nga po ang disenyo nito doon nga po sa kanyang king of underbone na si Raider 150cc. Alam naman natin guys na marami nga pong katunggali si Suzuki pagdating sa kategory ng underbone at ang mga underbone na yun is halos nga po magkakamuka, pero dito nga po sa bagong ilalabas daw ni Suzuki is isusunod niya ang itsura at ang physical appearance nito doon nga po sa kanyang mga katunggaling motor. At syempre bilang malakas na underbone guys, hindi na din daw po ito papalo sa 150 cubic centimeter engine displacement dahil ito nga daw guys is 180cc na to. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Isa ka din ba sa nai-inlove sa mga underbone na Sniper 155 BBA, si GTR 150, si Winner X 150cc ni Honda? Kitang-kita din naman talaga guys sa mga itsura at aggressive looking ng mga motor na yan na meron nga po silang malalapad na mga fairings. Malalapad na medyo may pagka-compact design and slim body shape sa likod para mas lalong maging aggressive nga po ang itsura na ito. Sa mga underbone na ito, kitang-kita natin guys na malayo talaga ang itsura ni Raider 150cc ni Suzuki sa mga katunggali niya pagdating sa kanyang physical appearance. Pero kitang-kita din naman sa Suzuki Raider 150 Fi guys na napaka-aggressive din naman talaga ng itsura nito. Ika nga ng iba ay napaka-pogi. Sa lumipas na mga taon guys, matagal naman talagang hinawakan ni Raider 150 ang pagiging king of underbone. At kahit naman sa kasalukuyan hanggang sa panahon natin sa ngayon guys, tinatawag pa rin siyang king of underbone. Pero sa dami na nga po na naglabasan na iba't ibang mga underbone dito, lalo na nga po sa Pilipinas, tila ba nawawala na sa titulo si King of Underbone Raider 150 sa kanya nga pong hinahawakang titulo dahil din sa wala na nga po tayong nakikita halos na update o upgrade sa kanya. May bago man sa kanya, yung kanya nga lang pong mga decals design ang mga nababago sa kanya, pero yung performance hindi pa rin. Alam naman natin guys na wala nang kailangan pang baguhin kay Raider, malakas din naman talaga yung motor na ito. Pero dahil nga din po sa naglabas si SYM ng bagong King of Underbone daw nila, ito nga pong si SYM VF3i 185cc, na alarma nga po ang pagiging king ni Raider dahil din sa meron din naman talagang maibubuga ang motor na ito. Dito nga sa Pilipinas guys, kinikilala na nga rin po si SYM BF3i 185cc na isa nga pong king of underbone dahil din sa mayroon nga din po siyang magandang pinakitang power performance. Ngayon nga guys, sa titulo nga po meron na talagang sumusungkit, hindi na nga po si Raider ang humahawak dito, pero ngayon nga guys is meron na naman tayong rumor may kinalaman nga po kay Suzuki na meron nga daw po silang
ilalabas na bagong underbone na talagang magugustuhan ng ating mga kababayan, lalo na nga po kapag mahilig ka sa mga underbone category dahil sa ang motor nga po na ito is meron talagang malaking pagbabago. Ito nga pong ibabalita ko sa inyo guys is isa pa lamang pong rumor, wala pa po tayong konkretong ebidensya kung ito nga po is totoo o hindi, pero ganun pa man meron tayong hint na talaga namang magugustuhan natin dahil sa ang bago nga pong underbone ni Suzuki is susunod na ang pagiging aggressiveness sa mga kanyang katunggaling underbone. Ayon kasi guys sa pag-aaral, ang mga underbone nga po na ganito ang pagkakadisenyo ng kanilang physical appearance is nagbibigay nga po ng magandang aerodynamics design dahil sa nagtataboy talaga nila at naliles nila ang air dragging, kaya pagdating sa mabilis na takbuhan talaga namang hindi ka mahihirapan sa kanya. Stable nga po ang handling nito dahil sa meron siyang malapad na fairing sa harapan na makakapagpataboy nga po at makakapag-less ng air dragging. Hindi katulad kay Raider guys, nakitang kita naman natin na talagang bunganyad ka dito, wala nga pong haharang o tataboy sa hangin, sasaluhin mo talaga lahat ng hangin sa kanya. Alam naman natin guys na ang aerodynamics ay isa sa malaking factor para nga po sa motor na magkaroon ng mabilis na acceleration. Kaya isa ito guys sa reason kung bakit nga po ang bagong underbone daw po ni Suzuki na ilalabas in the future is iaalinsunod na nga po ang disenyo niya sa mga ganitong klaseng itsura. Alam naman natin guys na si Suzuki is meron din pong mga underbone na meron nga pong malalapad na fairings ang itsura for more aerodynamics design, pero ito po is meron nga pong maliliit na engine displacement katulad nga po ni Smash 115 Fi, Shooter 115. Makikita natin guys na ang kanilang itsura is nakalinsunod din po sa mga underbone ng ibang brand na kinikilalang King of Underbone, pero dito nga guys kay Suzuki wala tayong makikita sa kanyang underbone guys na meron nga pong mataas na engine displacement na nasa 150cc ang kanyang engine displacement, na ang itsura nga po ng physical appearance niya is nakaalinsunod din katulad sa mga Winner X 150, GTR 150, SYM BF3i 150, Yamaha Sniper 155 BBA. Ganun po ang ibig kong sabihin. Ngayon, eto naman ang tanong, kamusta naman kaya sa kanyang makina? Kasi alam naman natin na ang underbone dati is nasa 150 cubic centimeter engine displacement lamang naglalaban-laban, pero sa ngayon nga guys is meron nga pong mga lumalagpas na katulad na nga lang din po ni SYM BF3i. Ito nga po guys is nasa 185 cubic centimeter engine displacement na masasabi nating malayong-malayo talaga para sa mga tunggali niya, pero alam naman natin guys na kahit nga po mataas ang kanyang engine displacement, malakas naman ang power output ni Raider 150, kaya ito nga po is nakakasabay pa rin sa SYM 185cc. Ang tanong, totoo ba na 180 cubic centimeter engine displacement na ang bagong underbone ni Suzuki kung ito is maglalabas na? Ang sagot dyan guys is medyo 50-50 pa tayo patungkol dyan. Ang alam po natin, Suzuki is pagdating sa kanilang mga underbone category, stick na po sila sa 150cc dahil sa ito nga po guys ang pinaka maximum high performance ng engine na mapuproduce nila pagdating sa mga ganitong engine displacement lamang. At alam naman natin na pagdating sa mga power performance ng makina ni Suzuki, kahit nga po mababa ang engine displacement na ito is makakasabay pa rin ito doon sa mga matataas na engine displacement katulad nga po ng mga 180 cubic centimeter engine displacement dahil sa bumabawi naman po ang makina ni Suzuki pagdating sa kanyang features katulad ng double overhead cam, 4 valves, may malakas na compression ratio, malakas na maximum power and kanyang torque. Kaya masasabi nating mag-i-stick pa rin sila sa 150 cubic centimeter engine displacement, pero pagdating naman kung 180 cubic centimeter engine displacement, kung ang mga katunggali niya is halos lahat is naandoon na rin po displacement na yon, I think na makikipagsabayan na rin doon si Suzuki. Madaming mga underbone guys na naglalabas na nasa 180 na nga po ang kanilang mga cubic centimeter engine displacement. At sa ngayon nga guys, ang atin lamang po munang magagawa is mag-antay-antay lamang po dahil sa rumor pa lamang po ito, at alam naman natin na pagdating kay Suzuki is wala naman talagang imposible. Kaya ngayon is mag-antay-antay lamang po tayo. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na rin i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Ichi boy. Thank you!